Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So early morning po dito sa Northern California, Saturday, January 13. No? Bilis ng panahon, nakaka-almost half na tayo ng January. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay good news. Kasi po mukhang ang ating Pangulo ay naimbitahang pumunta sa Brunei para po sa kasalan. Pero hindi yan ang good news. Sinegway lang natin yon. Kasi yung inaasam-asam nating kapayapaan at tigil na ang pagdanak ng mga dugong Pilipino, no? Yung kapwa Pilipino, laban kapwa Pilipino, ay magaganap na. At ito ay magaganap, no, sa awa ng Diyos sa termino ng ating Pangulong BBM. No? Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. So, ang topic po natin, no, o yung pag-uusapan natin ay itong isang video vlog ng Pangulo. Actually, meron din itong article. Pero maganda kung panonoorin natin kasi it's very, very victorious ang feeling mo no? Na talagang puspusan ang opensa natin para po masawatan na to, tuluyan ng mawala ang mga CPP, NPA, NDF. Yung patuloy nilang pakikibaka, patuloy na pakikipaglaban ng mga maling prinsipyo, no? Kasi kung gusto ng mga Pilipino ang pagiging isang communist country, talagang na yan, magwawagi. Kaso hindi, ayaw for almost 5 decades yan, no? Maraming buhay na po ang nabuwis dyan, mga kinabukasan ng kabataan natin, no, nasayang. Maraming mga pamilya ang tumangis, no? Hindi lang sa kanilang mga grupo, kundi sa grupo na rin ng ating mga kasundaluhan. So, hopefully, it is a very good news. Tuluyan ng mag-fade away itong grupong teroristang CPP, NPA, NDF. At sana yung iba pa na mga insurgents, no? Mga terorista, no? Pwede ring masawata yung mga yan, no? Pero bago po natin panoorin yung video ng ating Pangulo, i-background lang natin, no? Kung maski na konti lang, di tayo magbabasa ng mga article. Papakita lang natin sa inyo yung mga ginagawa ng ating kasundaluhan. Paano po nangyari itong huling-huling binalita sa atin ng Pangulo. So dito po sa Philippine News Agency, October 20, 2023 na report, sabi po dito, communist insurgents now in greatly weakened state. No? Kumbaga, mahinang-mahina na yung communist insurgents. Ayan po yung sabi ni AFP Chief Staff General Romeo Browner Jr. nung time na yan. Okay? Next, punta tayo dito sa ulat ng GMA News. November 28, 2023. Ano sabi dyan? NPA o New People's Army has no more active guerrilla front. Yan din ang sabi ng AFP. Yung guerrilla front, yung parang grupo, no? Wala na yung mga parang ito yung grupo ni One Tamad A, One Tamad B, ganyan, no? Kumbaga, iilan-ilang tao na lang sila. Ayan ba yung sinasabi nila? Sabi lang dito ni AFP Chief, the military arm of the Communist Party of the Philippines only have 20 weakened. Yung mahinang France, 20 na lang daw sila. Kasi nabasa ko po ito nung July na na ulat nila, sinabi ng ating kasundaluhan na ito pala, they have 89 guerrilla front. Ayun po yung sabi dito sa ulat ng ABS-CBN. Ito lang January 13 kasi kinuha po nila, nireport po nila yung
video ng Pangulo. Ang sabi dito, there were previously 89 NPA guerrilla fronts. So, ang dami yan, no? So, 89 sila. Ngayon, sabi dito sa nung November 28 report ng GMA, 20 na lang, pero napakahina pa. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang opensa, no? Okay? Sabi pa ni General Browner, wala na po tayong active guerrilla fronts. Ibig sabihin, watak-watak na sila. Baka yan lang, 10 na lang sila. Wala nang tumatayong leader dyan. Nagkukunwari na. Wala na talaga yung mga leader nila kasi dedo na. Tapos yung iba po, nagsibabaan na, sumuko na. Mamaya, bakit sila nagsisuko, di ba? Ang sabi lang po dito ni General pa, by the end of this year, nung 2023, we are expecting 5 of these 20 to be finally dissolved. Magiging 15 na lang, 15 weekend guerrilla fronts na lang ang matitira. Okay? That was November last year. Okay? Now, punta tayo ulit sa Philippine News Agency. December 29. A month after. AFP, more rebels want to abandon dying NPA. Ayan. Di po ba? Kasi nakita nila at nalaman na rin nila, nabukas ang isip nila. Walang mangyayari. Tama naman. Kung matalino ang pag-iisip yan, common sense na lang sabihin nyo. Bakit hindi sila nagwawagi? Bakit hindi sila ngayon nasa gobyerno? Hindi nila ma-take over ang gobyerno. 5 dekada na, pero walang nangyayari. People are dying, both sides. Tapos yung mga pinuno nila na nawala sa bundok, nandoon, kumbaga parang na-implanta sa gobyerno, namumuhay ng marangya. Sumasahod ng marangya. Ang mga anak, ang pamilya, nagtutur sa iba't ibang bansa. Ang mga anak sa ibang bansa nag-aaral. Sila nasaan sila? Nasa bundok. Takbo ng takbo. 'Di ba? Wala silang kinabukasan. Anong kinabukasan nila? Pag sumuko, may pag-asa, may kinabukasan. Pag hindi sumuko, nakipagbakbakan, saan ang pag-asa? Nandoon sa ilalim ng lupa, pagkain ng mga bulati. Ayan. Kaya kung makikita nyo, 'di ba? Ako ginagalugat ko tong Philippine News Agency. Yan, every month may susuko, 2, 1. Yung huling nabalitaan ko, yung bakbakan dyan sa Bataan, may isa po tayong sundalong nasawi, rest in peace po sa kanya. At I think sa Samar meron, correct me if I'm wrong, pero kukunti na lang. Ang opensa ng ating mga kasundaluhan, patuloy yan. So congratulations po, no? So kayo po, ng mga nakasapi pa dito sa insurgents na ito o sa teroristang grupo na ito, common sense na lang. Hindi nyo ma-take over ang gobyerno. Lay down your arms and go back to the fold of the government and to your family. No? Inaantay po kayo ng pamilya niyo. Huwag nyong sayangin ang kinabukasan ninyo. The government will help you. No? Ayan po ang pangako ng Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo na lang po yung ginagawa nila sa mga rebel returnee. Nakabasa rin po ako ng isang article, binigyan pa nga sila ng cash aid at pangkabuhayan. Malay nyo, bigyan pa kayo ng pabahay, di ba? Gumagawa ng maraming pabahay ang Pangulo. Tama na yan. Wag na kayong maniwala, wag kayong magpabulag sa maling doktrina, no? Na ganito, mayaman, mahirap. Lumang lintaya na po yan eh. Nasaan bang bansa natin ngayon? Di ba? Sabi nyo, you overthrown the dictator. What happened? Ano nangyari? Ganun pa din. Di ba? Di sana, kung maunlad ng bansa, wala na kayo. Nagsibaba na kayo. Hindi. Mali na po ang pinaglalaban ninyo. Uulitin ko, 5 dekada mahigit na. Hindi nyo pa rin na-overthrow ng government. Do'y wala. Di ba? You still believe
na kaya nyo, hindi. The majority of the people will not. Hindi po. Mas gugustuhin ng Pilipino ang demokrasya. Tandaan nyo yan. Now, well, New Year na, January 2nd, sa ulat po ng Philstar Global, active NPA guerrilla fronts, now zero. Yan ang binalita ng AFP. Sabi dito, as of December, there are no more active NPA guerrilla fronts. Tama yung sinabi ni General Browner. Diba? Yung sabi niya, by the end of this year, baka 15 na lang sila. Diba? Kasi sabi niya, 20 na lang natitira. By the end of this year, baka 15 na lang yan. Weekend pa, mahina pa. Ano nangyari? At the end of the year, ano sabi niya? There are no more active NPA guerrilla fronts. The continued focused military operations have neutralized high-value targets in the communist and local terrorist group. Ayan po yung sabi ni Colonel Cerces Trinidad, Chief of the AFP Public Affairs. Wala na. Trinidad said the military again achieved a significant milestone by dismantling 8 and weakening 14 NPA guerrilla fronts in 2023. So yung sabi kanina, nung nabasa natin, 20. Ang sabi nga, siguro 15 na lang yan by the end of the year. Anong nangyari? Na-dismantle sila. So therefore, sa 15, na ano ang 14? Wala na, isa na lang yan. Diba? Lahat po nung high value target na neutralize. Hindi ko na po sasabihin kung ano pa yung na-neutralize na yan, ha? Kayo na lang po ang magsaliksi. Okay? Now, sa ulat din ng Philstar, the following day article nila, NPA now weak on the run. Yan ang sabi rin ulit ng AFP. The underground movement is no longer capable of implementing programs that will enable it to recruit new members, generate resources, and establish a united front to overthrow the government. Correct. Wala na. Nagising na po ang mga tao, lalo na ang mga kabataan. Di po ba? Kukunti na lang yan. Sige pa, tuloy pa ang opensa. Kung ayaw sumuko, masaya ang mga bulati. Pasensya naman. No? Ako po, tagal na natin yan. Ang tagal na nating nakikita, nababasa yan. Both sides, maraming nangangamatay. Maraming umiiyak na pamilya. Maraming asawa ang nabalo. Maraming mga anak ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Di po ba? Pati mga magulang. Di ba lahat apektado? Di ba? Minsan hindi na umuusad ang kaunlaran sa isang kanayunan kasi infiltrated ng mga ito, MPA. Ngayon tinatag yung NTF-ELCAC. Malaking tulong po yan, ha. Ako po, kung ano po yung makakatulong para matigil na itong kapwa Pilipino na patayan, i-advocate ko po yan. Kahit na sino pa ang namamahala dyan. Ang NTF-ELCAC, sino ba ang dyan? Namumuno. Di si Pangulong PBBM. Di ba? Vice Chairman lang si Tamilmil, saka si Eduardo Anyo. Pero malaking tulong po yan. Dahil sila ang yung isang kanayunan o barangay, sila yung tumutulong para maibangon uli yung lugar na yun from infiltration nitong mga grupong itong MPA. So magandang advocacy yan. Basahin nyo na lang po kung ano yung nilalaman nung NTF-ELCAC. Maganda. Kung kayo, ayaw nyo dyan, bakit aayawan nyo? Ang chairman dyan, ang Pangulo. Huwag nyo isipin yung ginagawa ni Tamilmil. Hindi naman kikilos yan pag walang direktiba ng Pangulo. Siya ang chairman Ang Pangulong BBM ang chairman dyan. Hanggat ang Pangulo ang chairman dyan, so suportahan ko. Sasabi, admin supporter ako, ninong PBBM, anong magagawa ninyo? Di po ba? Kayo, kung kontra kay Tamilmil, alam ko naman ang pinanghuhugutan nyo, ako din. Di po ba? Pero, hindi naman siya ang chairman Di ba? Kung ano ang desisyon ng Pangulo natin,
doon ako. Hanggat siya ang chairman dyan, si Pangulong Sinong BBM, ayos sa akin yan. Pero ito, napakagandang good news. Okay, punta tayo ngayon dito sa latest, no? Itong video na ito ng Pangulo. Nasa Presidential Communications Office po ito. Maraming salamat, no? Panoorin natin ito. 1 minute and 6 seconds video lang po. Nag-uulat ang ating Pangulo tungkol dito sa ulat din ng Armed Forces of the Philippines. Siyempre, it is accomplishment of this kasundaluhan, kapulisan. No? At kayo na rin na nandyan yung mga tipster kung meron man, no? Kasi nakakasaway. Tama na yan. I-focus na natin ang resources ng ating men in uniform sa territory. Sa labas naman, sa ating maritime. Di ba makipagtulungan na lang kayo? Kasi pag yan, nagtagumpay tayo dyan, baring, no? Yung mga gahaman na politiko at mga oligarko, yan ang birahin natin pag sila nagsamantala dyan sa West Philippine Sea. Dapat ang sambayan ng Pilipino ang makinabang dyan sa yaman ng West Philippine Sea. Hindi iilang politiko o oligarkong mga hinayupak ng mga matatakaw sa kwarta. O eto po ha, pakinggan natin ito at panoorin natin. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. Ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, may maaari na natin mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ng ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. So yan po, no, mga kababayan, ang gandang balita niyan, no? Idagdag natin ito. Ang sabi po ng AFP, no? Ang number lang nung MPA that time, nung hindi pa yan talaga full blown, no, is 2,000. Nag-peak sila, dumami po sila, no, nung 1980s. Naging 26,000 sila. Baka dumami pa yan. Di po ba? Nung panahon nung wala na si Apolacay. Tingnan nyo. Nung 1986, pinaalis nila Diba? Baka dumami pa sila. Ngayon, ano nangyari? Wala na. Kukunti na lang ang bilang nila. Bakit? Isa sa mga paraan, no, siguro, sinimulan nung dati yung Pangulong Fallen from Grace, si Duterte. Sige, bigyan natin ng credit. Ngayon, tuloy-tuloy. Ang opensa, pinagpatuloy. Hindi tinanggay ang LTF-LCAC. Sige. Di po ba? Ngayon, nagbigay pa ng amnestiya ang Pangulo. Di po ba? Tama, mali. Yung amnestiya na kung saan binabatikos ng ilan. Pero, ang Pangulo, wapakel sa inyo. Sabihin ko lang, dito ano yung ano na to? Amnesty program, di ba? Proclamation 403, 404, 405, and 406. Isa dyan na proclamation para sa mga revolusyong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Alex Bongkayaw Brigade. Isa dyan yung para sa CPP, MPA, NDF. Isa dyan ay para sa MILF. And the last one is para sa MNLF. Yung the last two na nabanggit natin, they are very appreciative. Nagpapasalamat sila sa Pangulo na nagbigay siya ng ganyang proclamation, amnestiya.
May mga ilan na kumokontra. Pati nga si Tamilmil, ayaw niya. Baka yung maldita ng bayan, ayaw niya rin yan. Kasi ang gusto nila, patuloy ang pagdanat ng dugo. Pero wapakil sang Pangulo. Siya ang chief executive. O ano nangyari ngayon? Balita. Pakinggan ninyo. Napanood ninyo. Wala na. Wala na silang active guerrilla front. Kundi ilan-ilan na lang sila. They are on the run. Ayun nga ang sabi ng AFP. At sige, magtatakbo kayo. Modern na technology ngayon. Baka may eye in the sky na. Di ba? Yung napapanood natin sa mga movie ng yung mga tulad ng mga ganyang movie, no, gera-gera. Di ba? Baka tumutugis na lang sa inyo, eye on the sky, naka-drone pa. Oh. Kaya ang gawin nyo, avail of this amnesty. Anong gusto nyo? Makita pang mga mahal nyo sa buhay o makita nyo na yung nandun sa ilalim ng lupa? Binigyan na kayo ng pagkakataon ng Pangulo. Diba? May amnesty na. Tapos, sinabi niya, baka may peace talks pa. O, diba? Dapat, kung sino man yung mga pinuno nitong mga to na sarap buhay, yung mga wala sa bundok, kausapin yung maigi ang inyong mga armed group. No? Kayo, sarap-sarap ng buhay nyo, nakakapag-steak kayo, natutulog kayo sa bahay nyong naka-aircon, tapos yung mga kasamahan nyo nasa bundok, wala makain, di ba? Kaya mas maganda, lay down your arms. Ganda po niya. No? I-avail nyo na yung amnestia. Tama na yan. No? Congratulations po sa ating mga men in uniform. No? Pinasalamatan po kayo ng Pangulo. Hindi niya tinitake credit. Ang sabi niya, the accomplishments underscore the government steadfast commitment to peace and stability, Marcos said as he praised the good performance of the nation's security force. Di po ba? Nandito na ang AFP, PMP, DND, and Government Intelligence Agency. Sa tulong ng ating AFP, PNP at Intelligence Agency, patuloy ang ating kampanya laban sa terorismo sa loob ng Pilipinas. Diba? Ang dami nito. Pasalamat din sa DILG. Okay? Eto pa, idagdag natin, no? Pasensya naman, no? The DILG said in its year-end report, that a total of 1,119 former rebels consisting of 821 MPA fighters and 298 militia ng bayan members received financial assistance as of November 2023. Ang dami naman pala, oh. Biro nyo, tinutulungan kayo. Di po ba? Itong administrasyon ng Pangulong Marcos ay nakapagbigay na ng tulong na 91.47 million to former rebels and surrenderies as financial assistance under its Enhanced Comprehensive Local Integration Program o yung ECLIP administered by the DILG. Among the various assistance under the DILG package includes immediate assistance with 1,055 beneficiaries, livelihood assistance, 713 recipients, reintegration assistance, 1,074 beneficiaries, and remuneration to the 264 firearms they turned over to the government forces. Congratulations sa lahat po, no? AFP, PMP, DND, Intelligence Committee at the DILG Secretary Abalos. Congratulations. Sana po, doon po sa mga natitira, tayo po'y nananawagan na sa inyo, sa mga kabataan, do not attempt. You will just waste your future. You will just waste yung family bonding ninyo. Ano gusto nyo? Baka gusto nyo lang humawak ng baril just for fun. Just for experience of it. No. Once na nandyan na kayo sa bundok, nandun na yung isang paa nyo sa hukay. Whether pag
Baka nga yung ibang kabataan dyan, nagsisisi na, they want to really go back to the fold. Kaso baka tinitret eh. Di ba? Alam nyo naman ang ginagawa ng mga yan. Mga kakampi nila, sila rin ang tumitegi. Di po ba? Yan, balita yan ng mga sundalo. Tapos ibibintang sa sundalo. Ang ano dito, magngingit-ngit itong mga grupong ito. Magngingit-ngit yung mga iba dyan, yung mga lunatic na lang yung mga natitira dyan. No? Yung talagang, ano na lang, yung pinangatawanan na. Pero ang iba dyan, gustong-gusto ng sumuko. Sumuko na kayo. Nakita nyo naman itong binasa natin, ayan, yung mga benepisyong maaari nyong matanggap dito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Bumalik na lang po kayo. No? Tama na. Ika nga nila, tama na, sobra na. It's about time. Ang inaasam nating kapayapaan, itigil na ang kapwa Pilipino versus Pilipino. Tama na. Ang i-focus na natin ngayon is magtulungan tayo para sa kaunlaran ng bansa. No? Itong mga oligarko na ito, kayo kayo din. Tigil nyo yan. Kayong mga politikong ganid sa kapangyarihan at kwarta, tumino na kayo. Di po ba? It's about time. Isipin nyo naman ang sambayan ng Pilipino at ang bansa. Kulelat na tayo. Kayo po, ano pong masasabi niyo dito? Maganda po itong balita na ito. No? Hopefully, the remaining mga on the run, no? Run back to the fold of the government. Tumakbo pabalik na kayo sa gobyerno. Sumuko na kayo. Wave the white flag. That's it. Hindi nyo nakakayanin ang modern technology. O siya po, yan po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.